the Presidential Security Command, the National Council, would have filed a case against Baste. So I just want, it's fair that you mentioned him, it's fair sa investigation mo, but I don't think we should draw a conclusion here that Mayor Baste was threatening the first family, because remember, there's a thin line between a warning and a threat. Ayun na nga mga kababayan, part 2 ho tayo ha, sa day 2 ng week 2 ng impeachment trial nitong si Vice President Sara Duterte dyan sa Senado. Reset ho muna tayo mga kababayan, tinambakan ho ng depensa prosecution doon sa ating naunang video, dito sa bahagi ng video na to, kagaya ho ng ating napag-usapan doon sa huling video, kinat ho natin doon sa tagpo, doon sa bahagi na magsasalita itong si Senator Alan Peter Cayetano. Pakinggan ho natin itong mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan, at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button na dyan lang ho sa babae. Ito, panuorin na ho natin to. Yung One specific clarification ayos, on ayos. that point, just so that we don't lose the point. With your permission, may proceed. President. Yeah. Excuse me lang sa prosecution and sa defense. Witness, one point lang, maybe one Yes, or sir. two questions on that Yes, point. Your Honor. Sabi mo, the President, sa pananaw mo, and yung iba, Speaker Martin felt threatened. Base doon sa investigation namin, sir. Base sa investigasyon at base sa video. Base sa video, sa investigation, at sa ibang testimony. So if they felt threatened, that means tingin nila totoo yung sinabi ni VP Sara na patayin sila. Kasi they wouldn't feel threatened if they don't think na she meant it, na patayin silang tatlo, right? In our investigation, they trinato nila yung utterances as seryoso. ang haba sumagot, oo, at saka hindi lang naman ang tanong nitong si Sen Cayetano, Yes, si so Seguin. they won't feel threatened unless tingin nila seryoso yung threat. According to them, seryoso yung threat, Yes, sir. okay. But the threat was, pag pinatay niyo ako, papatayin ko kayo. So kung hindi naman nila sila balak patayin, why would they feel threatened? Unless you're saying now, you think, balak nga nilang papatay si Vice President. Actually, sir, ito, from the point of view of law enforcement like us, yun nga yung naging alarming na issue dun na sa amin, sir. Sa No, amin po. I agree. I'm also, Mr. Witesa, I'm also alarmed with the language, with saying that. I'm alarmed with what's happening in our country, in flood control, etc. But that's not my point. My point is, in your investigation, para maging grave threat, kailangan yung party na trineten feels threatened. Pero ang sinabi ni VP Sara, pag pinatay ako, patayin silang tatlo. So kung wala naman silang tatlo balak na patayin siya, why would they feel threatened? Did that not come into your mind as an investigator? What? Naku, yari, yan ang sinasabi ko eh. Plus point para sa defense. Plus points, siguro mga ano yun, mga 33 points. 33 points, palakpakan natin yung puntos na yun. Tama yan, yan din ang punto nitong si Atty. Edward Chico. Nagbanta si VP Sara na kung sakaling may mangyari sa kanya, kasi may balak na gurgurin siya nitong mga individual na to. Pag may nangyari sa akin, gurgurin mo to. Bakit? Gugurgurin ba siya nitong mga individual na to? Naku, yari tayo dyan. Comes into your mind, Your Honor, is yun nga, yung possibility na God forbids may mangyari sa BP na hindi naman alam ng tatlo, then mati-trigger ngayon yung instruction, then papatayin yung tatlo na hindi naman nila alam. At the same time, No, Meron na ngang information si BP na ipapagurgur nga siya eh. Ano na nga eh, nag-hire na nga eh. Ito naman si... may mga ibang grupo then in na- that case, hindi ba logical, because you're the President of the Philippines, you order the PSC to make sure that walang mangyari sa kanya rather than baliktad na tinanggalan siya ng security. nung I'm just following your logic. I won't. Yes, I sir. won't argue. Finish your. I'm satisfied, Mr. President. I'm just trying to figure out nga how you came about yung gave threats, given Yeah. ang sinabi niya kung papatayin ako. So finish your answer so that we qualify that grave threats sa term namin as event-based condition na yun nga pag nangyari yung event magti-trigger ngayon yung threat ng Vice President. Now insofar as na-threaten sila, yung sinasabi mo po sir na pag namatay si Vice President tsaka papatayin ngayon ng tao na inutusan niya, yung tatlo. Ang isa sa alarming, na very alarming part na nakita namin
yung mga sasakay ho na grupo po eh. Kasi God forbid, pwedeng mawala ang vice presidente but not necessarily sila yung dahilan. Pwedeng namatay siya for one reason or the other. Then ang impression na ng marami, ang may kasalanan nito, yung tatlo. So again, magkakalabo-labo na yan. May sasakay na sa issue, thinking na pag pinatay nila yung tatlo, Walang banta kay VP Sara ha. Walang gusto magbanta kay VP Sara. Kung may mangyayari talaga sa kanya, ang mag-i-interest sa buhay niya ay yung mga taong nagpadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at nagnakaw sa kaban ng sambayanan. Yun lang, ganun lang kasimple yung Brad. Walang matinong Pilipino ang gustong magurgur si VP Sara sa lagay ng politika natin ngayong mga panahon natin. tatlo ang sisisihin ngayon ng kampo ni Vice Presidente kasi may attirances na ginawa ang Vice Presidente to that effect. So, yun ho yung sa investigation namin. Now, insofar as pumasok ho yung elements ng grave threats, yeah, we believe na pumasok yung elements ng grave threats kasi nasatisfy ho lahat ng elements ng grave threat based on the revised penal code. I'm assessing your answer, but malayo na malapit yung sagot mo dun sa triggering events ha. Kasi parang logical, di ba? Dahil sinabi niya yon, baka may gumawa. Hindi nga mag-trigger, papatay sa kanya. So para ma-trigger na patayin ang Pangulo, you're saying that VP Sara is asking other people to kill her so that they can kill Marcos. Di sana sinabi na lang niya patayin niyo si Marcos. Sabi mo i-trigger, but anyway, I'm trying to process, but hindi logical yung sinabi mo that event will trigger. Because the event that will trigger the assassination on the tree is the killing of the Vice President. And the Vice President will not tell people, kill me so that you kill them. Precisely, Your Honor. Ang death kasi, for instance, mamatay ang Vice Presidente, it does not necessarily follow na yung tatlo yung lang papatay base doon sa attirances. Pwede kasing mamatay yung Vice Presidente for one reason or the other. And again, since walang makakalam kung sino ang pumatay dyan, ang impression ng mga tao ngayon, matitrigger ngayon yung instruction. Pag na-trigger yung instruction, pwede na ngayon sumakay yung iba-ibang grupo thinking na kahit mabulilyaso ang sisisihin dito ang Vice Presidente kasi nga may attirances na ginawa ang Vice Presidente in public. From the point of view of law enforcement, ang gulo nun, Your Honor, matter of national... Ang magulo dito, Brad, meron kang kinakaharap na perjury case. Yun ang pinakamagulo dito. Nasa witness time ka pero meron kang kinakaharap na di umano perjury case ha. Sabi ng mga naglalabas ang ano. But it's a matter of national security, Your Honor. Counsel for the respondent may proceed with his cross. So just to, before I leave this point, at any rate, you made all those observations and conclusions without any background on forensic What do you mean? psychology, correct? I don't have background for forensic All right. psychology. Okay, that's enough. Now, I'll go on to a different point. Let's talk about the context of these statements. The press con included a question and answer portion. Again, sir? The press con included a question and answer portion. Yes, I think so. And the VP Sara statement, which you investigated, was an answer to a question that was asked during the press con. Yes, sir. And in fact, the focus of your investigation was VP Sara's answer, correct? What kind of answer, sir? Answer to the question asked in the press con. Can you tell me the specific questions and the specific answers? You were sir? the one who investigated it and you don't know the statement that you Objection, investigated. I will not Maraming object. Vague. question doon, maraming answer, sir. Saan po Exactly. doon ang tinutukoy Objection na? vague. Sustained. Kindly reform, counsel. All right. In our exhibit D-1-145A, I will read the transcription. This is the transcription also by John Mark Kalilong, dated December 26, 2024. A certain Princess Maui asked, Counsel may approach from both parties to assist the witness. mag-iingat po kayo kasi sa dinami-rami ng pasabog ninyo ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them dahil sa pagkakasama ninyo sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanov and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya
dahil hadlang kayo sa kanilang mga balak in the future. So mag-iingat po kayo. My question to you is this. Will you agree that based on this question by one Princess Maui, there was also a threat against VP Sara and her family, namely Operation Romanov? Well, sabi ko nga, narinig ko yung term na Romanov nung binigkas yun ni Mayor Baste noong January during Maisog Rally. Other than that, wala ako kaming validated na about Romanov operation. But you watched this video, correct? So you heard it also during that time. Yan ho yung sabi ni Princess Maui, sir. So you heard Then, it. nag-invite kami kay Princess Maui, tinanong ko yung agent on case, kung nag-invite ba tayo kay Princess Maui, ang sabi ng agent on case, hindi raw siya nag-appear. All right. Kasi we want to clarify With the things. permission of the counsel for the respondent, what is the pleasure of Senator Judge Rafi Tulfo? Ito, sira Mr. to. Presiding Officer, kahapon kasi nabanggit yung Romanov and I did mention na para sa akin, nagmula yung salitang Romanov kay Mayor Baste Duterte. Patawag natin. During a rally, yung sa Maisog in Davao. So, ang tanong ko ngayon kay Mr. Witness, matatandaan po ba kung anong sinabi ni Mayor Baste Duterte patungkol dun sa Romanov that night? Yes, sir. I will try if Can you I tell us? remember it right. Ang sabi niya, Mr. President, sabi niya, remember what happened to the Romanovs. If I'm not mistaken, sir, parang ang sinasabi niya, kasi No, mayroong... I think when you go to bed tonight, continue. Yes, sir. Yan. Sabi ko yan. Okay. Nag-practice kayo kahapon nitong si Rapi Tulfo. Wala ka naman nakalimutan mo na kagad. Oh. When you go to bed tonight, think about the Romanovs. Yung po yata yung pagkasabi. Parang sinasabi niya na baka mangyari sa pamilya niyo yon gaya ng nangyari sa inyo noong 1996. Kung tama yung memory ko, sir. Parang ganun po ang sinasabi ni Mayor Baste. Kaya nga, Mr. Presiding Officer, nagtataka ako na binanggit yan ni Princess Maui doon sa press conference, sa online press conference. Baka hindi naiintindihan ni Princess Maui yung konteksto ng sinasabi nitong si Mayor Baste. Ni VP Sara, yung Romanov na banta for Sara Duterte when in fact, it was Baste Duterte ang nabitaw ng salita na yon warning sa first family. So, which, Mr. Witness, para sa'yo, saan ba talaga yung Romanov nag-umpisa at sino ba talaga ang dapat mag-ingat doon sa banta na Romanov? Yeah, insofar as our investigation is concerned, since nag-start yan doon kay Mayor Baste, at wala ho kaming ma-validate na ibang Romanov operations na nangyari, I think nag-start yan sa kanila, sir, sa kapatid ng Vice Presidente. Thank you, Mr. Witness. No other questions? Mr. Presiding Officer. Noted, entered into the records, and counsel for the respondent may continue with this cross. All right. So you mentioned that just now that Mayor Baste said, think about the Romanovs, correct? Yan yung statement ni Mayor Baste, sir. But I'm asking Operation Romanov eh. So hindi naman think about the Romanovs. My question to you is this. Naku po, yari. Hindi think about Romanov. Operation Romanov. Naku, yari. With the permission of counsel for the respondent, Senator Tulfo seeks recognition again. What is the pleasure of Senator Yeah, Tulfo? I just want to make it clear, Mr. Presiding Officer, na yung threat na yon, yung Romanov na salita, it was used to warn as a threat. Yan ka na naman, bida-bida ka na naman. Mamaya niyan, masosopla ka na naman ni Atty. Vinluan. Sabi mo sa mga abogado mo, mag-aral pa. Hindi nakakatalino ang pera. Kahit gaano karami pera mo, hindi nakakatalino yung Brad. To the first family. The word Romanov came from the mouth of Mayor Baste Duterte. Nanunostra mo, ha? Alam mo, ha? Oh. Na para bang binabantaan niya yung first family. You follow me, Mr. Hindi niya binabantaan. Hindi binabantaan. Hindi,
walang specific na tao ang gumurgur sa mga Romanov. Diba? Ang nagalit sa kanila, dose-dosena, libo-libo. Okay? Yes, sir. Tama po yun. Alamin mo, pax muna tayo, ha? Thank Tama you. po yun. Noted. Wala ka naman di Counsel tama, may proceed. pinag-practicean nyo yun eh. Your Honor, that's my question. Can the witness be allowed to answer that question with a manifestation first before he allows? Kindly repeat the question because even I forgot the question, All right. Counsel. You mentioned that Mayor Baste said that statement, think about the Romanovs, etc. Yes, sir. But he did not mention Operation Romanov. It was Princess Maui who mentioned the word Operation Romanov. And I know you don't have, I personally don't have any knowledge about what Mayor Baste said, and that is not the subject of this case. Let's just stick to the facts of this case. Okay? In the video, it was Princess Maui who said Operation Romanov. All right? Now, will you agree with me that based on that question, there was also a threat against VP Sara and her family? That's the question. According to the question, sir, yes. All right. Now, you mentioned yesterday that you can motu proprio investigate threats against the Vice President. Under the law, sir, yes. All right. My next question is very simple. Did you conduct a separate investigation on Operation Romanov? Well, since ang focus ng operations namin, sir, is cybercrime investigation, I think ang makakasagot niyan yung intelligence service namin, sir. Insofar as the cybercrime division is concerned, ang focus namin, crimes committed by, through, and with the use of information and communication technology. As to the fact whether or not may Operation Romanov, ang makakasagot po niyan either yung intelligence service o yung director ho namin, sir. So insofar as you are concerned, there is no ongoing investigation on Operation Romanov. Again, ang focus ho ng investigation namin doon Oo lang tsaka hindi, no? Oo lang sa tsaka hindi. grave threat and then inciting to sedition against the vice. Yung dalawang kumag, dalawang palko na, si, yung iniwalayan ni Aiko tsaka itong si Dembak sa Queen. President, insofar as the existence of whether or not may Operation Romanov, siguro makakasagot niyan, sir, yung intelligence service, yung director ho namin. All right. So no. At any rate, are you aware of any Galing itong si Atty. Vidal. Oh, so, ang haba na sinabi mo, sagot mo rin pala, no? Oh, okay, no? Points para sa defense. Di ba? Points para sa defense. Gawin na natin 40 yan. Ayoko na may butal. Saradong 40. if the Vice President was the target of unauthorized intelligence or surveillance operations? I'm not aware, sir. All right. With the permission of counsel, Chair will recognize Senator Judge Pangilinan, thereafter Senator Judge Erwin Tulfo. Ito, mga prosecution, yung mga kakulab na prosecution to kulab nila ito. One or two quick questions. You may proceed, sir. On the issue of Princess Maui. Opo. And itong investigasyon na sinasabing inimbestigahan ba yung threat against the Vice President? Hostile witness na yan si Princess Maui, patawag dyan. Kung hypothetically dumating si Princess Maui at nagpaliwanag tungkol sa Operation Romanov at sinabi niya ang detalye, Ipatawag na yan si Princess Maui. Yes, sir. kikilos ba ang Definitely, cybercrime? sir. Definitely. Ano ang gagawin ninyo kung nakuha ninyo yung ganong klaseng impormasyon? We will validate the information first, sir. Ang problema, sabi nga ninyo kanina, hindi nga humarap. Opo, sir. But as in any other case, kung may humarap at pinag-usapan at sinabi ganito yung threat, what is the standard operating procedure of the NBI? We validate first the information, sir. And then pag confirm na, then we will start case build-up, sir. Thank you. Thank you. Senator Judge Erwin Tulfo. What is your pleasure, sir? Thank you, Mr. Presiding Officer. Just want to direct my question to the witness here. Yes, Your Honor. Yung Romanov plot, well, aside from what Ipupush niya yung sa kuya niya, nagmukhang engot yung kapatid niya doon sa sagot ni Atty. Vinluan eh. Kaya kailangan na suportahan yung kapatid niyang si Sira.
Senator Judge Tulfo said came from Baste, but I picked it up doon sa video na pinalabas kanina ng defense, Yes, Your Honor. yung Romanov Plot versus Sara, according to Princess Maui. Did you take that information seriously or not? Yes, Your Honor. That's the reason why nung marinig namin o makita namin yung question ni Princess Maui about the Romanov, we conducted an open source investigation. Tinignan ho namin baka meron. Ayun nga, ang nakita namin yung January 2024 during Maisog Rally, if I'm not mistaken, na yung the word Romanov, ang nagbigkas ho nun si Mayor Baste, Your Honor. All right. So, yung statement ni Princess Maui sa video, Ito pala si Lotok, taga-Tacloban ito. Taklo, ano pala to? Taclobenyo pala to. Leiteño. Taga Leyte. Kababayan pala ni Martin Romualdez. Oh. how do you rate that info? Sa inyo po sa NBI, sa mga intelligence agencies, yung mga informations po ninyo, may rating. Tama po ba? Correct me if I'm wrong here, Mr. Witness. For example, pag yung information po ninyo, pag yung information po na natanggap ninyo ay may mga rating po. A1, completely reliable. A2, completely reliable information, probably true. B1, usually reliable source, information confirmed. B2, usually reliable, information probably true, but needs validation. C1, fairly reliable source, information confirmed. C2, fairly reliable source, information needs validation. D to F, source is doubtful, unreliable, or reliability cannot be assessed. So, saan yun nilagay yung sinabi ni Princess Maui? Saan dito sa classification po na ito ng source of information? Is it A1, A2, B1, B2, C1? Inisa-isa pa nga. Ano kayo mga bingi? Hindi namin narinig. Punta ka sa likod. Maghanap na lang tayo ng maganda. At least hindi lang ikaw, di ba? Kasama mo ako dyan. Pambira. Upo ka doon sa likod. Ano lang tayo? Tingin-tingin na lang tayo sa maganda sa paligid. Bira ka. Hanggang DF? Saan po? Kasi po ngayon, sir, napakarami na po mga impormasyon ng mga fake news. Kaya nga. Sir, kung pwede na pong sumagot. Go ahead po. Go ahead. Sir, yung una po namin ginawa, we tried to invite Princess Maui to shed light. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ang daming typo nito. Di umano meron kinakaharap na kasong forgery ito eh. Hindi yang si Erwin. Si Erwin lang yan. Ano lang yan, mahilig lang sa mga magaganda. Sino pa di mahilig sa magaganda, di ba? Aminado rin naman tayo dyan, di ba? Robust endorser lang yan, pero walang forgery case yan. Dating Amerikano, base doon sa mga naglabasang dokumento, di umano, Amerikano siya dati. Eric Sylvester nga, di ba? Oo. Pero itong si Loto, mabigat ang kinakaharap na kaso nito. Marami ho siyang, kung tawagin tawag dito, pananagutan. Doon sa sinasabi nilang Romanov. Since hindi ho nag-appear si Princess Maui, wala ho kaming basis. So, classify muna namin ito na non-validated information. Naghanap kami sa open source. Yun nga, ang nakita namin, ang unang nagbigkas niyan, si Mayor Baste. So, medyo nakita namin, teka muna, parang baliktad yata ang sitwasyon. Kung kay Mayor Baste nagsimula ang Romanov, bakit dito ito yung tinatanong ni Princess Maui sa Vice Presidente? So, medyo it doesn't make sense, Ipatawag si Princess Maui. sir. Wala kaming na-validate since hindi nag-appear si Princess Maui. So, we classify the information as unvalidated So information. what you did, nung hindi mo ma-confirm yung kay Princess Maui information,
naghanap ka ng Opo. counter source, Yes, sir. Open source, sir. open source, okay, to validate. Yes, sir. And what happened to that source? Yeah, based doon sa video na yon, January, if I'm not mistaken, yun nga, yung may isog rally, Your Honor, ang unang nagbanggit ng Romanov, si Mayor Baste, parang tinatakot niya yung presidente. Okay, Doon. Mr. Witness, I'm running out of time. So isa lang pong tanong ko. So yung information po ni Princess Maui dun sa video, yung sinabi niya kay BP, hindi po reliable. Hindi reliable insofar as the Cybercrime Division is concerned, Thank sir. you, Mr. Presiding Officer. The interventions of the Senator Judge are noted. What is the pleasure of Senator Judge Villanueva? Thank you, Mr. Presiding Officer, Mr. President. Just a very quick Ito ano to, nasa gray area to. Sa gray area. Ay, bigyan tayong points dalawa sa sa prosecution. Yung prosecution senator natin approve. Ito gray area to, gray area. question on this particular topic, and Oh, I will this no is very longer. May proceed. Thank you, Mr. President. I will no longer dwell on the Operation Romanov, despite the fact that thank you to Senator Judge Rafi Tulfo who told me that about the dates. And I will not even mention or tackle the conditional threat. But I was looking at this NBI letter dated 2nd of December 2024, marked as Annex I. This is prosecution's P4-5 exhibit. Invited respondent Duterte to appear in connection with the investigation of the alleged grave threats. Mr. Witness, nakasaad din po dito sa sulat na iniimbestigahan ng NBI yung mga banta laban sa kanya at makakatulong po dito ang kanyang pagharap sa investigation. Tama po ba ito, Attorney? Yes po, Your Honor. Tama po yan. Dahil po hindi personal na pumunta ang ating Vice Presidente, ano po yung naging epekto nito sa investigasyon ninyo sa mga banta laban sa kanyang buhay? Gusto ko lang malaman, ipinagpatuloy niyo po ba ang investigasyon ng NBI? What is now the status of this investigation? Yes, sir. Since yung second letter ng Vice President through her lawyer, may sinasabi doon na may threat sa life 6 months ago pa. So nung trinay namin i-check yun, Your Honor, ang nakita lang namin relevant information as to the security, yung pagbabawas mo ng 75 PNP personnel from BPSPG, if I'm not mistaken. And then I think transfer ho yata yung mga personnel na yan sa Manila. And then when we check the record, yun nga, merong pang, based on the COA record, merong pang 335 more or less if I'm not mistaken, na security personnel ang Vice Presidente. So other than those facts, wala ho kaming makitang relevant na security issue. Dahil yun nga, hindi naman nag-appear ang ating Vice Presidente, hindi naman sila nagbigay ng any information na pwede namin pagsimulan po. So, so after that, you did not pursue anymore the investigation on the threats against the Vice President? Ang alam ko ho, ang aming intelligence service ay may monitoring na ginagawa from time to time. I ask this question, Mr. Witness, and for the our people. Kasi hindi na po yung Operation Romanov, hindi na po itong conditional threat. Kung hindi, ito ba ay nabigyan ng accorded the same level of attention dun sa mga threats na inyong nakukuha gaya ng binabanggit natin na threat di umano ng ating Vice Presidente? Kasi ang tanong, hindi rin naman po nagpunta sa inyo ang Pangulo o ang Speaker of the House, and yet you pursued your investigation. So in that way, paano nyo may explain ito, Attorney Lotok, Yes. na ginawa nyo talaga yung lahat ng inyong magagawa para imbestigahan din yung threat laban sa pangalawang Pangulo? Opo, Your Honor. Magkaiba po siya. Yung grave threats na inatter ng Vice President against the President, apparent po siya, Your Honor. Nakita po namin. Nasa video, inauthenticate namin yung video, nag-testify yung mga may personal knowledge na in fact sinabi niya yon. So, malinaw ho na nag-exist yung utterances na yon that qualifies the crime of grave threats. Dito ho, sa threat ng Vice Presidente, wala ho kaming ganong same na information na nakuha. Wala kaming apparent na mayroong threat against the life ng Vice Presidente. Kasi nga,
hindi sila nagbigay ng specific information, hindi ho nagpakita ang Vice Presidente para mag-shed light doon sa investigation namin. So hindi ho namin siya makita na parehas. Magkaiba po yun. Ang sa Presidente, apparent siya. So definitely under the law, ang NBI can motu proprio undertake an investigation. Dito sa Vice Presidente, allegation siya. Wala kaming ma-validate na information. So hindi ho pa magti-trigger yung investigation doon. But I am sure, insofar as the intelligence service of the NBI is concerned, continuous ho yung monitoring yan at naghahanap po sila ng mga lead para masolidify yung information na yan. Thank you, Mr. Witness. I know the law. Presidente, Vice Presidente, Speaker, pwede niyong tignan at imbestigahan yan. But I feel na importanteng maipakita natin sa taong bayan that same level of attention ang ibinigay po natin. At we also, if we need to walk the extra mile of investigating, we have to do it in the name of fairness. So, yun lang po yung nakita ko. And siguro yung sinasabi nyo nga po, hindi sumapat yung inyong mga nakalap na mga impormasyon. Whether the information ay kulang or hindi kayo nagkaroon ng access sa mga information na to, kaya po hindi nagtuloy. Opo, Your Honor. That is insofar as the Cybercrime Division is concerned. Thank you. Thank you very much. Thank you, Mr. President. What is the pleasure of Senator Judge Lacson? Thank you, Senator Judge Villanueva. I just want to pursue the point raised by Senator Judge Rapi Tulfo and the The others. gentleman may proceed and he has to... I don't know about the Ano ito, Senator Prosecutor ho ito, Senator Prosecutor. Kung meron ho tayong Alan Cayetano sa defense, meron ho tayong, wag na tayo maglukuhan. Ayoko yan, pinaka ano yun, naglulukuhan tayo, hindi, gitnain, hindi. Ito ho, Defense Prosecutor, Senator ho ito, Senator Alan Peter Cayetano, Defense Senator siya, ha? Malinaw na. the other senator judges, pero until today, when Senator Judge Rapi Tulfo clarified Opo. na yung palang Oplan Romanov a threat against the first family. Yes, sir. Ang impression ko since last week, nung pag-uusapan natin yung Oplan Romanov, a threat ito against the Vice President. And since sabi nyo, part ng investigation ninyo, open source, di ba? Yes, sir. Hindi nag-threat. Sinabi lang ni Mayor Baste, bago ka matulog ngayong gabi, isipin mo kung anong nangyari sa mga Romanovs. Diba? Ano ba nangyari sa kanila? Oh, yun. Hindi pinagbantaan na ganito gagawin namin. Isipin mo kasi ang taong bayan galit na kasi kinukuha na naman out of context yung sinabi ni Mayor Baste Duterte. Hindi ako ano dito, ha? Kumbaga, doon lang tayo sa totoo, okay? Huwag natin baguhin. Opo. Yung bang speech ni Mayor Baste Duterte sa Maisog, naging part ba ng open source nyo yun? In this particular investigation that you conducted? Hindi po siya nag-form part as... So kulang yung inyong open source information. Hindi po kami nakafocus sa Romanov, Your Okay. Honor. Okay. Was it also your impression na yung threat do sa Romanov, Isipin yan, bida-bida. Yung law enforcer ako dati, law enforcement ako, magaling ako sa investigasyon. Yung flood control lang investigahan mo, walang yaka. was directed against BP Sara until today? Bida-bida, pagdating sa flood control, tamimi siya, pambira. I don't... Please be honest. Yeah. Don't be ashamed. No? Yeah, I don't think so, Your Honor. Kasi unang-una, ang context ng Operation Romanov against the first family. I know. So it definitely against the president and his family, Your Honor. Ngayon, nung tinanong ho siya ni Princess Maui, doon nga kami nagtaka. Anong ibig sabihin ng Romanov? Anong context niya ng Romanov? Bakit against sa Vice President? Hindi naman sila yung first family. So, yun yung reason po, Your Honor, kung bakit we try to invite Princess Maui na shed us some light Dapat ipatawag si Princess Maui sa hearing. para makita namin ano bang ibig mong sabihin doon. Ano ba yung pwede namin i-validate na information para makapag-case build-up kami pag meron. Yes. So bakit hindi naging part ng investigation nyo do sa threat against the life of the President and the First Lady? Kasi family yung binabanggit ni Mayor Basten, di ba? Hindi kasama yung
si Speaker Romualdez, hindi kasama yung Chief Justice. Opo. Di ba? Yes, sir. Pero threat against the family, the first family, Yes, sir. as mentioned by Senator Judge Rafi Tulfo. Yes, Your Honor. So ang sabi mo, hindi naging part ng investigation nyo doon sa inyong investigation report or sa affidavit of investigation, yung open source ng maisog. Hindi po siya Speech. nakasama. Bakit hindi napasama? Open source din yun eh. That could reinforce yung inyong theory o yung conclusion nyo na meron talagang serious threat against The first family. the President and the others. Bakit hindi nyo ginawang part do sa affidavit of investigation unless pareho tayo na impression na until today, ang alam natin sa Romanov, threat against BP Sara. Yun ang impression ko since last week. Ha? Yun ho By the yung, way. yun po yung impression namin nung hindi pa namin nakikita That's sa exactly open my source. question, Attorney Lotok. So ngayon nyo rin lang na-realize na yung palang Oplan Romanov, threat pala sa First Family. First family. Opo, Your Honor. Oh, thank you. Noted, entered into the records. I would have Presiding recognized Officer. Senator Go first, but since you're there already, Senator Judge Alan It's Cayetano. just a You may proceed, sir. manifestation and point of information. As Senator Judge Lacson said, no, it's for each judge to appreciate. But let me put context, no. I'm not close to VP Sara. I'm not close to Mayor Baste. Ang kasama ko sa Congress si former Deputy Speaker Pulong. But in the last 4 years, I think I've seen him twice or thrice. Yes, Your Honor. Okay. But my reading nung sinabi ni Mayor Baste is pag natulog ka sa gabi, remember the Romanovs. So we have to look at our history. The Romanovs were evicted via a revolution. Diba? So, Mayor Baste was doing a parallel ng 1986 na paalis yung mga Marcoses via revolution. But unlike the Romanovs, the Marcoses were given asylum or whatever you call it in Hawaii, and over time, nakabalik until the president became president. Ang Romanovs, inubos sila para nga hindi balik. Ganun pala yun. Inubos pala sila. Revolution, inubos sila. Yari. Now, if Mayor Baste was making Romanovs uubusin kayong Marcos, di dapat na-offend si Senator Judge Amy Marcos because she's a Marcos. No? So, secondly, if he made that threat, so if he was saying, may Oplan mo, Romanov or Maro-Romanov kayo, I'm sure the PNP or the Presidential Security Command, the National Council, would have filed a case against Baste. So I just want, it's fair that you mentioned him, it's fair sa investigation mo, but I don't think we should draw a conclusion here that Mayor Baste was threatening the first. Correct. Yan. Palakpakan natin. Malinaw. Doon tayo sa malinaw kasi ginugulo. Pag ngayon si Mayor Baste, meron na ring threat sa mga kay Marcos Jr. sa First Family. Malinaw ha? Family, because remember, there's a thin line between a warning and a threat. So pag sinabi ko sa iyo ngayon, witness, pareho tayong abogado, kumpanyero, pareho tayong taga-Ateneo, mag-ingat ka sa sasabihin mo. That could be a fair warning. That could be not a threat, di ba? But kapag may threat talaga na pinarating ko sa iyo, pag hindi ko gusto ano mo, kakasuhan kita, that could be a illegal threat, di ba? Pero pwedeng warning. So I just want that on the record, Mr. Presiding Officer, Malinaw walang threat si Mayor Baste. Senate President, because everyone's watching, and in the same manner, we have to be fair to the First Family. We have to be fair also to Mayor Baste and to the Dutertes, that rather than draw a conclusion that there was an actual. So the Council for Defense was making a distinction, mentioning Romanov and Oplan Romanov are two different things. It may be the same, it may be different thing. For all we know, narinig ni Mayor Baste na sila iro-Romanov, kaya binanggit niya pa balik. We don't know. I don't know. I haven't discussed it with anyone. I haven't discussed it with the few senators na kaibigan ko dito. So let's just be circumspect and careful from making conclusions. But as far as it is relevant, Mr. Presiding Officer, I appreciate the answer of the witness. Thank you. Thank you, Your Honor. Senator Go, thereafter Senator Padilla.
Kasi ang packaging na ngayon ng mga senator na kagaya ni Raffy Tulfo, ang nag-threat na ngayon si Mayor Baste Duterte. Oh, sinusugan naman itong si Ping Lacson Boytago. Oh, buti na lang nandiyan si Senator Cayetano. Para pakano natin. Senator Go, you have 2 minutes, sir. Thank you, Mr. Presiding Officer. Balik muna tayo dito sa ating bayan. Masyado nang malayo, inaabot natin. To our Mr. Witness, some questions lang po, no? Yes po, Your Honor. Nabanggit nyo kahapon na 20 years na ho kayo sa NBI. 12 years, Your Honor. Be specific, anong year po nakapasok? 2014, Your Honor. Nagsimula po ako from the NBI Academy. 2014? 2014. 12 years na po, Your Honor. Hindi 20 years. Hindi 20 years, Your Honor. 12, Your Honor. 12 years. So, kailan ho kayo nag-head ng cybercrime? February 2023, Your Honor. February of 2023. Maupay na adlaw pala. Maupay po nga adlaw gyapon, sir. And to Tagaliti yan, kamag-anak ni Martir. Ay, kamag-anak. Kababayan ni Martir our Romualdez. prosecutor. May hapon, sir. May hapon. Late din yan si Liguran. Yan po, maupay na kulop. Maupay man. Kailan ho kayo naging RD? July 2025, sir. July 2025. So, naging cybercrime head kayo February of 2023. 3, sir. Before that, saan ho kayo na-assign? Chief ng Digital Forensics, sir, 2022. 2020. Anyway. So, meron ho bang nag-recommend sa inyo or wala na? Nag-apply lang kayo? O sino Nang ano po, sir? naging head kayo ng cybercrime? As Chief of the Digital Forensics, I was designated by the then Director Medardo J. De Lemos. Then as Chief of the Cybercrime Division, I was also designated by the then Director Medardo J. De Lemos, sir. 2016 to 2022, saan kayo na-assign? 2016, I think anti-organized crime and transnational crime. Up to 2020. AOTCD, Your Honor. Then 2018, nasa cybercrime division na po So ako. hindi po kayo head doon. Hindi pa, as an investigation agent po noong 2018, sir. Anyway, nabanggit niyo po kanina about sworn affidavit. And then nabanggit niyo about journalists, no, na part nung press conference. Tama ho ba? Yes, sir. Marami sila, di ba? Marami Opo. nabanggit Yes, sa Your mga Honor. nakaraang araw, including last week, di ba? Bakit ho ba, bakit po hindi kinuha ang sariling sworn affidavit ng mga journalists na personal na naroon po sa press conference? Sa halip ay affidavits po ng agents na naglalaman po ng inyong summary ng mga sinabi po ninyo. Bakit hindi nyo pinursige yung mga affidavits ng mga nandoon sa... Yes, Your Honor. Nung nag-appear po yung mga media personalities na nag-participate nung online press conference at the November 23, 2024, may kasama ho silang lawyer, and then we want to them to execute an affidavit. Ang advice sa kanila ng lawyer, hindi na raw. Pwede lang sila mag-participate ng interview. Pwede sila mag-sign sa minutes at meeting. So hindi na po namin pinilit. So wala hong journalists or mga vloggers na kasama po doon sa sworn affidavit? Wala ho. Sa inyo lang, purely puro po ito sa NBI, galing sa NBI lang po. Yes, sir. Kasi ayaw po ng lawyer nila na mag-execute sila ng affidavit. Okay. Pero may kasama po silang lawyer doon, sir. Yung mga detalye pong nakasaad sa inyong affidavit tungkol sa naganap na press conference, galing ho ba ito sa personal knowledge ng mga agents o batay po sa sinabi ng mga journalists na nakausap po ng agents pagkatapos? Yes, Your Honor. Q&A, yung mode nung interview at nag-reflect ho yan doon sa minutes of meeting, and then nag-execute ng affidavit yung nag-interview na agent. So magkasama ho yung mga dokumento na yun, sir. Mako-consider mo ba ito na second-hand account? Paano nyo masigurong naging actual ho yung pag-interpret ninyo sa mga sinabi?
Ano pong interpret, sir? I mean, kung batay po ito sa second-hand account, paano nyo masisiguro na sakto, walang naidagdag, o hindi na misinterpret sa pagitan ng aktual na sinabi ng mga journalists at mga nakasulat sa inyong affidavit? Yes, Your Honor. That's the reason why inauthenticate namin yung video mula simula hanggang sa matapos para hindi kami mawala sa tunay na nangyari. That's the reason why transcribe din ng ating agent on case kung ano laman ng video, kung ano yung naging tanungan doon para hindi ko kami mawala sa investigasyon namin. And in fact, Your Honor, when we try to establish whether or not nag-utter ba talaga ang Vice Presidente na may kinausap na siyang tao para pumatay sa 3, na confirm namin ito nung November 26 video kasi ni-reiterate ng Vice Presidente, inadmit niya, instead na sinabi niyang hindi ko sinabi yon, sinabi niya nung November 26 na video na indeed may kinausap na siyang tao para pumatay doon sa 3. So, nabuo yung aming investigation na ang tawag po namin doon is admission against interest doon po sa ginawa ni Vice President during the November 26, 2024, sir. Anyway, last question na lang po on sedition. No? How do you reconcile the fact that the Vice President discouraged her supporters from going to the streets with a claim of inciting to sedition? Ano po yung, sorry, On sir. sedition charges, di ba? Yes, sir. How do you reconcile the fact that the Vice President discouraged her supporters from going to the streets with a claim of inciting to sedition? Well, in inciting to sedition, Your Honor, specifically in the case of People versus Nabong, it is not necessary na magkaroon ng actual sedition. The law also penalizes if the seditious words would encourage people to do illegal acts or to overthrow government. In other words, if the speeches would stir up the people to go against the government, if the speeches would disturb the peace of the community, if the speeches would undermine public order and public security, hindi mo necessary na magkaroon ng actual na sedition. That's under the Meron law, ho sir. bang nagawa yung Vice Presidente na gaya ng sinasabi niyo ngayon? Nagawa pong inciting to sedition, sir? Based sa findings namin, sir, yes. Based po sa findings namin. Ganito po ang nangyari. Kinumpare po namin based on the content and context of the utterances made by the Vice President in November 23, 2024, the utterances made by the Vice President in October 18, 2024, then the utterances made by the Vice President in 26 November 2024, and other facts and circumstances. Nung trinay po namin i-compare siya, may nakita ko kami ng mga utterances that would stir up the people against the government. For example, Your Honor, noong October 18, ang sabi ng Vice Presidente, walang number 1 ang Pilipinas na Pambihira. Dahil nga naman free siya magsalita at abogado siya, lahat ho ng paborable sa nasasabihin niya ay paborable sa prosecution. Testigo siya eh. Itong si Senator Bongo, hindi naman abogado. Hindi niya na, okay na yun. Hindi mo na kailangan. Uulitin mo na naman sinabi. Wala nang problema dyan. ito hanggang number 2 lang to para sa akin. Wala itong number 1. Kinumpara ko namin noong November 23, ang sabi doon sa November 23, I do not recognize anybody above me. It's a reiteration doon sa kanyang sinabi. That's number 1, Your Honor. Then number 2, may sinabi siya noong October 18 na anong magagawa ko, hindi marunong maging presidente yung nakaupo. Kasalanan ko ba yun? And then, November 23, kinumpara namin yon. Ang sabi niya doon, this country will go to hell because the person na nakaupo is hindi marunong maging presidente and who is a liar. So nakita namin yung pattern saka consistent na utterances. Then tinira namin yung pangatlong line, ang sabi niya doon, alam ko si BBM may 5 impeachable offense, pero papasa ba dyan sa House? Siyempre hindi. Then pagdating sa November 23, sinabi naman niya doon na the President is lying through his teeth para makuha lang niya yung boto ng mga tao. Masyado, no? Tapos minura niya sila, PIK, BBM, Lisa Marcos, and
former Speaker of the House. So, tiningnan namin, sino ba yung nagsasalita? Kung ang nagsasalita, Your Honor, is yung ikalawa sa pinakamataas na posisyon in public at yun yung kanyang utterances, definitely, Your Honor, there is a tendency to stir up the people against Malinaw naman sinabi ni Bibi Sara, ang laban ay wala sa kalsada. So ngayon, kung ang mga makikinig kay Bibi Sara, sambayan ng Pilipino, yung mga taga-suporta niya, sinabi na nga niya. Hindi nga siya nagsasalita sa mga rally. lawful government. Kindly wind up, Against the Senator Go. government. No more question, Mr. Presiding Officer. Thank you, Salamat Senator po. Judge Salamat. Go. Hindi ko alam kung para kanino yung kay Senator Go na yun. Anyway, bahala ka dyan. Senator Judge Padilla intimated to the presiding officer that he will defer his questions to a later time. Counsel for the respondent, you may proceed with your cross-examination. Just a manifestation, Your Honor, in relation to the query or the manifestation of Senator Judge Villanueva. In relation to the query of No, Senator... his manifestation, Your Honor. No need, counsel. Proceed unless he asked you a question to save in the court's time. Please proceed with your cross-examination. All right, I'll just transform it into a question. You were asked Yes, you about can. that December 2, 2024 letter, correct? December 2, yes, sir. Oo. That is the letter where you gave a schedule for the Vice President to attend, correct? Yeah, signed by our assistant All director. right. But the sir. schedule that you gave was November 11, 2024 at 10 a.m. and then you gave the address. So in other words, Sinabi ko na huyang kahapon, typographical okay, error yun, sir. my question naman is this if tama yung schedule Lahat na sinabi mo kanina kay Senator Bongo, sinabi mo na kahapon, inulit mo. Pero pagka ganyan, ayaw mo sabihin ulit. Si Raul sa ka at pala eh. nakapunta si VP Sara, would it have affected your investigation? Your Honor, even up till now, ready ho kaming tanggapin kung anumang information na threat Eh against paano nga isisinusugod nga ng NBI ang Senado eh. 'Di ba? Dahil nga gusto nilang magkaroon ng investigasyon sa flood control, solid sa pinaka-bias na ayan siya ng pamahalaan ngayon ng NBI, tapos gusto nyo si BP Sara magpa-imbestiga. Si Raulo ka ba? Kagigil ka ha? sa life ng presidente, continuous ng vice presidente, continuous po yun. In fact, sabi ko nga kanina, yung intelligence service namin is may ginagawang monitoring from time to time dun sa threat to life against the vice president, president, etc. Okay, I'll move on to a new point. Now, let me show you a portion of the interview of Dempsey Reyes of the Philippine Daily Inquirer. Please direct your attention to paragraph 13 of the minutes of the meeting. This is also the transcription made by Agent Kalilong. Page 173 of Pwede na ba? Annex G9 as well. So, here, it says, may press con kasi earlier than that, sabi niya na parang sabi niya lang, gusto daw siyang patayin daw, according to her, ni Speaker. That was during a press conference the day before, November 2022. So, considering that this is part of the minutes of the meetings, this is also part of the NBI's own records, correct? Yes, sir. All right. Now, my question is this. Did you issue a subpoena against Speaker Martin Romualdez, former Speaker Martin Romualdez? Did you issue a subpoena? Kay Speaker Romualdez, sir? Yes. Kasi, ba't ako mag-issue ng subpoena? Wala pa kaming sufficient na... So you did that issue? Hindi kami nag-issue, All right. sir. So, in other words, for VP Sara, you issued not just one, but two subpoenas. But Because- for the former speaker, you did not issue a subpoena. That's just a question. There is an apparent commission of the crime for grave threats and inciting to sedition, sir. I see. So, for this particular portion, you just turned a blind eye and did not issue. Well, Anyway, there is no my- validated let the witness information answer, of that, sir. Let Okay. the witness answer. There was a question. Yeah, but based on Counsel, kindly don't argue with the witness. your testimony yesterday, you said that you have a system of evaluating factors, correct? My question to you is, based on that system, does Martin Romualdez
have the capacity to execute a death threat, for example? We haven't established any apparent crime committed by the former Ano speaker. ba naman tong si Atty. Binloan? Kababayan niya si Martin Romualdez, bakit niya susupinahan? Bias yan. Your Honor. So hindi kami nag-delve dyan sa issue na yan. Yeah, at any rate, this minutes of the meeting, which you all confirmed that is part of the NBI's own record, isn't this information regarding the death threat against VP Sara? Well, ang sabi po dyan, if I may read my press con, kasi earlier than that, sabi niya, parang sabi lang niya, gusto daw siyang patayin daw, according to her, ni Speaker, that was during a press conference the day before. Precisely, Your Honor, the reason why we issued a letter noong November 22 is to ask the Vice President kung ano ho yung facts and circumstances dyan sa issue na yan. But since hindi ho nag-appear ang Vice Presidente, wala ho talaga kaming mapagsimulan. Wala kaming validated information. But you issued the subpoena against Dempsey Reyes, correct? Yes, sir. Pero ang tinanong nyo kay Dempsey Reyes, yung case lang against VP Sara. Hindi niyo siya tinanong ng threats to her, correct? Well, unang-una, ang ini-establish namin, ang focus ng investigation namin, the reason why Si VP Sara. we subpoena the late Dempsey Reyes is whether or not nag-utter ba yung Vice President doon sa statement niya na nag-contract na siya ng tao para patayin si BBM, si Lisa Marcos, Okay, at si former that's Speaker. okay. Sir, yun po yung focus ng investigation namin. So despite that track, you still maintain that this part of the investigation, you did not have bias? We don't have bias. Argumentative, All right, Your Honor. I'll move on. Argumentative. I'll move on. The- Let's go back to the investigation that you did against VP Sara. So you mentioned yesterday that the offended parties in this case, if at all, are BBM, FL, and the former speaker, correct? Yes, sir. Did you subpoena any of them? No, sir. Did they appear before the NBI? No, sir. Nakausap niyo ba sila ng personal? No, sir. And yet, you concluded that they were victims of grave threats, correct? Based on the evidence we've gathered, yes, sir. So without any personal correspondences with them, you came to that conclusion, The evidence is clear, sir. according to you. Oh, objection, Your Honor. I move According to you. According to you. Ganun na lang. Hindi pwede yun. Wait. Counsel, We cannot let this No, pass. that's part I of... move, Your Honor, that the defense counsel, with Hindi all pwede due respect, yun. be According admonished to you. from stating those According to... unprofessional remarks. Ito naman si Badingdong. Oo, kalma ka lang. We are in front of national TV. No, That is his answer. If you are not satisfied with his answer, please don't lay any value to what the witness answered. Your Honor, may I move that the This is a counsel... reminder. This is a reminder for counsel for both parties. Woo, let's go. Kindly avoid side remarks. Henceforth, the presiding officer will have it stricken off the record. And whatever question you pose and afterwards withdraw will likewise be stricken off from the record. So as to avoid any attempts at showmanship, usually seen on TV, yes, but will not be tolerated by this impeachment court. Counsels are so reminded. We will comply, Your Honor. Please proceed. To clarify, Mr. Witness, yung NBI subpoena against VP Sara that you issued was her being a respondent, correct? Yes, sir. Pero as a complainant, you did not issue. We issued a letter, sir, December No. 2. As the complainant na siya yung subject naman ng threats, walang subpoena as to that effect. Walang sampina, sir. So in other words, hindi talaga siya naka-explain kasi what you sent out was a letter and not a subpoena. Yung letter is to inform the Vice President na iniimbestigahan din namin yung threat against sa life niya. So therefore, kailangan namin yung presence niya or any information na pwedeng makatulong sa investigation. Yun na nga, pero hindi niya siya sinenda ng subpoena. Isn't it that in a regular case, the prosecutor sends out a subpoena both to the complainant and to the respondent? With the prosecutor, sir? Yes. You're a lawyer, you know this. What When do you you file mean, a sir? case before the prosecutor's office, the handling prosecutor issues out a subpoena sa parehong parties. Ang Tama? alam ko, during the case concern, I think nag-appear yata ang Vice Presidente sa DOJ. Yan, Alright. doon ako na-inform, sir. Okay, I'll move on to a new point. Let's talk about the reversal by the DOJ. Diba? There was a initial finding on February 5 and then it was eventually reversed.
Now, would you agree with me that the rectifications that you made for the first affidavit of investigation were procedural deficiencies? Procedural deficiencies. Like the No, TSN, it's part of the case build-up, Your Honor. but what you added were TSNs, affidavits of your own agents, correct? Don't you consider that as... Those were affidavits. Yes, but don't you consider that those as procedural and not substantive? Part of the evaluation and case build-up, yes, sir. All right. But in effect, the substance of the case remained the same. Walang nabago ho sa affidavit, sa una at sa pangalawa, parehas po yun. Very good. Sir. So in other words, wala kang no additional discussion on the merits of the case. On the merits of the case, yung findings namin, hindi ho nabago All yun, right. sir. Very good. So no additional witnesses were interviewed. What do you mean interview, sir? Wala nang additional interviews. Kung ano yung sa first affidavit nyo, yun na rin yung sa second affidavit. Wala nang additional interviewees. Kung I think ang naalala ko 6 ho na media personalities ang na-interview namin at yun ho yung nag-reflect sa sa affidavit. At the same time, we tried to issue subpoena sa I think head ng ABS-CBN. I understand that, but be more responsive. Your Honor, if I may, the witness is still in the process of answering Yeah, his... but Your Honor, but the answer is not Exactly. responsive. My question is very Let him simple. finish first, with all due respect, Your Honor. With the permission of the counsel for the parties. Attorney Latok, the question was, sa pagitan ng una at pangalawang sinubmit ninyo sa DOJ, may mga testigo ba kayong dinagdag sa pangalawa niyong submission sa DOJ? O pareho din po yung mga testigo, nilakip lang yung mga affidavit na hindi na ilakip dun sa unang pagsubmit? Yeah, insofar as I'm concerned, Your Honor, parehas lang po. Okay. All right. You may proceed, counsel. But we will never know that for sure because you never released your first affidavit of investigation, correct? Well, I think it's in the DOJ. Ang binigay sa amin yung certification kung ano yung mga requirements na dapat na may comply. Yeah, but what you attach, when you received the subpoena from the House Committee on Justice, which was used as the basis for the articles of impeachment, the first affidavit of investigation was never included, correct? Yung nag-submit ho dyan, Your Honor, sila Agent Kalilong, wala akong idea Hindi doon joke lang. sa All right, that's okay. person. So, I have a question about the affidavit of investigation, okay? An affidavit, or I'll just be more specific, your second affidavit of investigation was subscribed and sworn to, correct? Yes, sir. On February 10, 2025. Yes, sir. All right. Before who? Can I check, sir? Sure. Witness may consult Thank the you, document before him. Your Honor. Counsel for the parties may assist him. Noy. Your Honor, we'll just confront him with our own... Subscribe and sworn to before Assistant Director Glenn A. Ricarte, sir. All right. So do you remember that you subscribed along with the other agents before General Ricarte now? Yes, sir. May signature kami rito. All right. And you did this because the first affidavit of investigation cannot be altered anymore. What do you mean, sir? An affidavit, as you know, you are a lawyer. Once an affidavit is subscribed and sworn to, it is a complete document already. Yeah. Okay? Meaning, even if you take out one page or you add an annex, you already alter the meaning of that document. Will you agree with me? Your Honor, the process is legal evaluation by the prosecutor and case build-up. So pag nakita ho ng No, prosecution, Your Honor, I'm just na- talking about the nature of the affidavit. I'm not Attorney talking about... Latok, kindly answer the question. It's a general question pertaining to an affidavit in general, not this particular one. ano yung question, sir? Okay, an Yan, affidavit... inuuna mo kasi yung dahilan mo kaysa sa pagsagot mo, walang yaka. Bigyan ko nga ng puntos yung defense dito. Yan, 52. affidavit, once you subscribe and 2 swear points. to it, that already becomes a, if I may use the term, untouchable affidavit in such that you cannot take out one page, you cannot alter one paragraph,
You cannot add annex. Well, I think kung sinubmit nyo na ho yan officially sa halimbawa sa korte, hindi na ho pwede yan. Pero yung process ho namin, yung evaluation tsaka case build-up, nag-uusap po ang prosecutor tsaka yung investigator. So sinasabi ng pros, pag may kulang ka, ito. So itong unang affidavit, since may kulang sa mga attachment, ayusin nyo, baguhin nyo, i-comply nyo yung mga requirements. Since yung affidavit na yon is naka-date nung January 30 at magkukomply pa lang kami, anong na-comply namin, nag-submit kami sa DOJ and that is already February 10, 2025. So magkaiba ho yung date. So definitely babaguhin namin yung date. Kasi nga, dumaan kami sa process ng compliance. Wait. In other words, when you Evaluation. subscribed and sworn to your January 30, 2025 affidavit, you added documents or pages to it? Ang sabi ko po, sir, ang sabi ng DOJ, may kulang kayong affidavit of authentication, may kulang kayong TSN. Yun ho yung inattach namin doon sa Precisely. affidavit. So in other words, you added documents to your January 30, 2025 affidavit? Nako, eto na. Nako-corner na si Boy. Attachment, sir. Attachment. So you admit that you added attachments to it? Part of compliance, doon sa case build-up, at doon sa evaluation na requirement All right, ng but Department Mr. of Witness, isn't it Your that... Honor, again, can I Ay, respectfully nawawala na naman yung momentum. Momentum killer yan si Ligutan. request? Your Honor, The presiding may I officer- just be allowed to proceed, Your let Honor? me be allowed. Can I be Counsel for the allowed? respondent, let the counsel for the prosecutors Your Honor, finish with this observation or objection. Can I make a respectful request to the defense to let the witness finish the answer before they propound the next question, Your Honor, please? For orderly proceeding, Your Honor, please. Point well taken. Counsel, please proceed accordingly. And may I also remind the witness, Attorney Latok, kindly answer yes or no instead of yeah and nah. Yes, sir. Sorry po. So that it's clear for our records. Yes, You Your may Honor. proceed, counsel for the respondent. So you admit that after you subscribe and swear to that January 30, 2025 affidavit, you added documents to it so that it will comply with the requirements of the DOJ. Is that what you're saying? Attachment based on the requirement of the DOJ, sir. All right, thank Yun you ang for that nilagay namin. admission. Just one last point on this. Can we flash affidavit of investigation? Can we flash page 1? This is page 13, Your Honor, of the AOI's Annex G9 for the benefit or for the guidance of this honorable court. The one that was flashed earlier. Tech is instructed to do so. All right, so this is the first page of the affidavit of investigation. Will you agree with me that this was not received by this particular document as is was not received by the DOJ? I don't have personal knowledge. Ang inutusan ko po dyan, yung executive officers and agent on case na makipag-communicate sa Department of Justice. But you are a co-signer of this, correct? yeah, insofar as the content of the affidavit. All right. And so you mean to say that you didn't cause the filing of this case with the DOJ? Inutusan ko po ang executive officers at si Agent Alright, Kilong but na you- sila mag-process po na dalhin yung referral na yan sa Department of Justice, sir. At any rate, you're smart enough Okay na, to ma'am. peruse the first page and you can see that there's no received stamp appearing there too, correct? Received from DOJ o by DOJ, sir? By DOJ. Again, ang makakasagot po niyan, yung nag-process niyan, si executive officer nga namin. Yeah, at but si based Agent on Kilong. only- Again, the witness still in the process of answering the Ang question. haba kasing sumagot ng witness nyo. Counsel, take it easy. Let the witness complete his answer. Okay, Your Honor. But this, as it appears only, as it appears on this document, this is part of the records and also uploaded in the Senate website already last July 12 so that the public can peruse. Annex GGG, this is page 13. Based on this document and observation, can you notice any received stamp on this document? Based on that document, wala hong All right. naka-stamped or received. Precisely my point that was attached, if this was really received by the DOJ, there should have been an IDF, right? Or a transmittal letter
attached to this. Again, yung makakasagot po dyan, yung executive officers, Agent Calilong, and the prosecution, sir. Kasi sila ang nag-uusap dyan. Sila ang nagdala ng dokumento na yan. All right, I'll move on to a new point. Now, Article 4 of... What is the pleasure of Senator Judge? Ayun na nga mga kababayan, dito muna natin puputulin ng ating video dahil magsasalita itong si Ate Pia. Ha? Si Ate Pia ho sasalansan dito sa isa na to. Kaya naman, abangan nyo ho ang ating susunod na video sa day 2 ng week 2 ng impeachment trial ni VP Sara dyan sa Senado. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo lahat ng Pilipinas.